Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Parang mga pagod na pagod kayo. Yan po ba ang epekto ng celebration ng pag-aalaala natin sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo? Alam niyo po, dapat po every day ng buhay natin, sineselebrate natin yung pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat ito po ay nagiging liwanag sa atin, nagbibigay po ito ng laging nakasentro ang araw natin sa ating Panginoon Kristo. Katulad po ng ating series title, that Jesus Shine Through Darkness, na matatagpuan po natin ang verse na ito sa 1:5 hanggang 5 at 9. Ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman at kailanman hindi madadaig ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Ang liwanag na dulot ng ating Panginoong Hesus sa sangkatauhan, pero kung ating titignan o makikita talaga, ano ba ang liwanag nito na dulot ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Masasabi mo minsan, what is the big deal about Christmas? Ano po ba ang big deal dito sa Christmas na ito? Pero kung maunawaan po natin kung ano ba talaga yung dulot nito, yung hiwaga ng Christmas, ay tunay na hindi ka mawawalan ng pag-asa, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala, at hindi ito magbibigay sa iyo ng bigat o alalahanin o problema. Kasi alam niyo po, kung makikita natin ang diwa ng Pasko, tayo po ay mamamangha. Yung kanyang kung bakit siya ipinanganak, mamamangha po tayo. Kaya minsan ay tatanong natin, yung iba lalo na po yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon, kung bakit pa ba siya ipinanganak? Bakit pa kailangan natin i-celebrate yung Christmas o pag-alaala sa ating Panginoong Kristo? Sapagkat ito po ay may impact sa lahat po ng sangkatauhan. Hindi nyo napapansin, all over the world, ito po ay sineselebrate. Ganun po ang impact nito, yung dating ng pag-alaala natin sa pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, ito po ay kamangha-mangha. Ito po ay merong kababalaghan. Kaya pag ito po ay naunawaan natin, hindi pwedeng hindi ka maliligayahan. Tingnan mo yung katabi mo, maligaya ba ngayon? Huwag kang matulog, ha? Gising ka lang. Kasi ang mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga ay the wonder of Christmas. Yung mga kababalaghan ng Pasko, ang lalim, no? Yung pag-wonder, yung mapapamangha ka, ganon. Yung parang, ganon siya. Yung wonder, yung ano ang dulot nito sa atin bilang isang inaalala natin yung kapanganakan. Kasi minsan, pag inaalala natin ng Christmas, gift giving, Noche Buena, di po ba? Pero yung pinakamalalim, yung talagang mamamangha ka, o talagang may kababalaghan o wonder na talagang, ito pala ang Christmas. Ano po ang sinasabi dito sa Colosas 1:15 hanggang 20? Medyo marami po ito. Pero gusto pong ipakita dito ng ating Panginoon na mamamangha ka kung bakit ang isang batang ipinanganak noon, ito ang kanyang katangian. Ang sabi po dito, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang nakikita pa rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man ligahiin ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang buhay sa mga patay, nang sa gayoy maging pinakadakila siya sa lahat. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos na ay manahan ng lubos kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa sa pamamagitan ng dugong itinigis ni Kristo sa krus. Kamangha-mangha ang ating Panginoon. Talagang ang kababalaghan o wonder ng kanyang katauhan o pagsilang ay tulay na mamamangha ka.
Larawan ng di nakikitang Diyos. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Ito po yung isinilang. Ito po yung sineselebrate natin, inaalala natin. Nilikha ang langit, ang nasa lupa, siya po ang pinagmulan. Ma-amaze ka talaga. At bago pa man ligayin ang anumang bagay, naroon na si Kristo. From the beginning, naroon na siya. Kaya bago pa tayo nilikha, bago pa nilikha ang mga nakikita natin, nandun na ang Panginoon. Siya pa ang lumikha dito. Sabi ng Panginoon, lahat ay nanatiling nasa kaayusan. Kaya po pag tayo ay may Jesus sa buhay natin, hindi niyo po ba napapansin, yung dati magulong buhay natin, nasa kaayusan na. Kamangha-mangha ang ating Panginoon. Kristo ang ulo na iglesia. Siya po yung pinakaulo sa iglesia kung saan siya po yung namumuno. Siya po ang nasusunod. Siya po yung namamahala. Pinakadakila sa lahat. Sa lahat po, siya po yung pinakadakila. Diyos ng pagka-Diyos niya, Diyos na ang pagka-Diyos niya ay mananahan ng lubos kay Kristo. Yung Diyos Ama, mananahan na ang pagka-Diyos Ama kay Kristo. Iisa sila. Ibig sabihin talagang gano'n ang kababalaghan ng ating sinasaala o ating nire-remind yung kanyang kapanganakan. Ipinagkasundo sa kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. At sa pamamagitan yan, hindi nyo napapansin na dapat tayo hindi mapupunta sa langit, pero by the grace of God, yung tayong mga nasa lupa, ipagkakasundo ngayon sa langit. Makakasama natin ng Diyos Ama, ang ating Panginoon Kristo. Pinagkasundo sa pamamagitan ng kanyang dugo na doon tumulo sa cross, yun po ay si Kristo, si Jesus. Yan po ang kamangha-mangha o kababalaghan ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Kaya makita po natin, sa kabila po ng lahat ng ating binanggit po kanina at nabasa kanina, lahat po yun ay iniwan ng Diyos yung comfort niya doon sa langit para sa ating lahat. Kaya every time that inaalala natin yung Christmas, yung kanyang pagsilang, alalahanin natin sa kabila ng kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagka-Diyos, kabila ng kanyang katangian bilang Prince of Peace, kabila ng siya'y pagiging Diyos. Inubad niya yung comfort na yon para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yon. Kaya every time na sinasa ating inaalala yung pagsilang ng ating Panginoong Kristo, huwag kang malungkot. Kasi kung makikita natin yung kabuuan ng pagiging Diyos ni Jesus, hinubad niya yung comfort ng pagiging Diyos niya para saan? Kung kaya kayo po isisilang kayo pero nakatadhana kayo mamatay. Maghihirap. Gusto niyo yung isilang pa? Huwag na lang. Ba't pa ako isisilang? Maghihirapan din, mamamatay din ako. Di bali kung mamamatay ako sa mga mahal ko, mamamatay ako para sa mga kaaway. Para sa mga hindi namang worth it. Sa mga taong nagre-rebelde para sa Kanya. Sa mga taong ginajudge siya, inaalipusta. Kaya yung mamatay? Mamamatay ako para sa aking kaaway? Ganon ang kababalaghan ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, hinubad niya ito. Yung comfort niya bilang isang Diyos, hinubad niya para sa iyo. Kaya dapat tayong magpasalamat tuwing inaalala natin ang kanyang kapanganakan. Madalas, hindi, Magpapasko, wala akong kapera-pera. Magpapasko, wala akong may handa. Magpapasko, wala akong trabaho. Magpapasko. Di ba? Ganon. Pero pag inaalala natin yung tunay na diwa ng kababalaghan o yung wonder ng Christmas, hindi ka magrereklamo. Kundi magpapasalamat ka. Amen? Kasi sa kabila ng lahat, iniisip ka niya eh. Iniisip niya tayong lahat. Sabi niya, itong si Aurelio, mapapahamak to eh. Itong si Delia, mapapahamak to. Itong si Rose, mapapahamak to eh. Mapapahamak sa katauhan. Kaya kailangan kong ipanganak. Hindi para maging masaya at magliwaliw o maging dito sa mundo, kundi para maghirap at mamatay para sa ating lahat. Hindi pa ba tayo magpapasalamat? Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi yun ang
talagang wonder ng Christmas na tayo ay makita natin yung pasasalamat natin sa ating Panginoon. Bakit kailangan niyang isilang? Para sa atin. Unang-una, para iligtas tayo sa kamatayan. Okay po? Sino po dito ang walang kasalanan? Lahat tayo. Kaya kailangan ng pagliligtas. Ano po sabi sa Lucas 2:11? Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Mesiyas na siyang Panginoon. Dumating siya, pinanganak siya para iligtas tayo. Hindi lamang po sa mga Hudyo o Israelita, puro sa lahat po ng sangkatauhan. Maging hindi po tayo mga Hudyo o Israelita. Ililigtas tayo ng Panginoon. Bakit tayo ililigtas? At saan? Ano sabi dito sa Mateo 1:21? Manganganak siya ng isang lalaki na papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya tanong ko po kasi kanina, sino po dito ang walang kasalanan? Ay 2,000 years ago nangyari ito. Sino po dito makapagsasabi, Pastor, wala pa akong kasalanan. Wala, di ba? Kaya nga, isinilang siya para tayo ay alin? Unang-una, iligtas tayo sa kamatayan. Bakit kailangan siyang dumating para iligtas tayo? Sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay hindi lahat tayo mamamatay. Yung kamatayan na yun, hindi ito physical lang, spiritual. Lahat tayo mapupunta sa impyerno, dagat-dagatan ka po. Hindi bali kung isang beses lang na pag sinunog ka doon, patay ka na. Wala, hindi. Habang buhay kang sinusunog, habang buhay kang, may mga, ano nga daw doon mga worm daw, o mga ano daw, na talagang, sino nakaranas na rito mapasok? Di ba, ang hirap? Doon, sinusunog ka na pero hindi ka nauubos. Pero nararamdaman mo yung sakit ng hapdi ng pagkakasunog. Ang hirap. Kaya ganun na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na mahirapan tayo at maparusahan tayo katulad ng habang buhay ng pagkakasala at kapalit nito ay kamatayan. Pero sabi ng Panginoon, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yung regalo. Kaya nga nauso ngayon sa yung gift giving dahil dyan. Nauna nagbigay ang Diyos. Yung biyaya ng regalo, ano yon? Ang grace ng buhay na walang hanggan. Ephesians 2:8-9, di ba? By the grace of God, kaya tayo naligtas, but not your works. Hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kaya yung kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, yung wonder nito, unang-una para tayo iligtas sa kamatayan. Sapagkat lahat tayo may kasalanan at dapat mamamatay. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo kang patayan, buhay na buhay yan. Tingnan mo, masaya, di ba? Ang nakay Kristo buhay, amen? Ang nakay Kristo laging masaya sapagkat laging nagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon para sa Kanya. Kaya nga ako, medyo kapag Kristyano, laging nakatawa. Bakit? Kasi yung dati mong pagkatao, yun na yung patay. Ngayon buhay ka dahil kay Kristo. Amen? Magpasalamat ka. At yung kasalanan na yon ay dapat tayong mamamatay. Sabi nga sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, lahat tayo, maski ako, ay hindi naging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo, walang exempted. Iniintay na lang natin yung baksak ng judge, yung nahatulan kita nang walang hanggang kamatayan, mapupunta. Yun na lang iniintay natin Pero dahil sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, biglang lumitaw ang pag-asa. Hindi pwede mo i-judge yan. Bakit? May pardon yan because of the blood of Jesus shed on the cross. Kaya ito makikita natin na ang kamatayan hindi lamang physical, kundi spiritual na kamatayan. Ano po sabi sa Pahayag 21:8? Ngunit ang mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, ang marunumi ang gawain, ang mamamatay tao, mga immoral, mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling ay tatapon sa nalaglalagablab na apoy at asupre na siya ikalawang kamatayan. Sino po dito ang duwag? Wala siguro, ano? Sino po dito ang ayaw hindi sumasampalataya sa Diyos? Wala rin, hindi naman ginagawa, ano? Marunumi ang gawain. Wala rin nagtataas na talagang ano. Ang mamamatay tao,
Wala po siguro dito. Mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pastor, hindi ako yan. Kay Lord ako, wala akong Diyos-Diyosan. Pero ito, sinungaling. Ano? Ha? Harap ka pala sa salamin, no? Ang payat-payat ko, pero ang taba mo. Pero para ayaw mo maka-offend sa isang tao, sarap ba ng pagkain ko? Sarap-sarap, pero hindi naman, sobrang alat. Lahat tayo guilty, tama? Ang ganda-ganda ko, foggy-foggy ko. Sabi ng nanay ko. Pero minsan, hindi natin, yun na nga lang, tanggalin natin yung sabi ko kita, itong pagsisinungaling, hindi natin pwedeng, lahat tayo nakapagsinungaling. Pero dahil sa Panginoon, sa pagsilang niya, yung kanyang kababalagan o yung wonder ng kanyang pagsilang, na ipakita ng Diyos Ama na ito ang kahihinatnan ng tao. Kaya gumawa ang plano ng Diyos para iligtas tayong lahat. Yun ang napakaganda sa Diyos Ama. Walang sino man ang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan kong magplano at ang planong iyon ay para isilang si Jesus para sa kaligtasan ng lahat. Yun po ang unang-unang kaya isinilang si Jesus para tanggalin tayo sa kaparusahan at kamatayan. Mahal tayo ng Diyos, kaya nagkaroon ng pagsilang si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot, maraming tao hindi alam na mahal sila ng Diyos. Kaya sinisira nila ang buhay nila, walang pag-asa. Sirain ko na lang. Kasi hindi nila alam na merong Diyos na isinilang 1,000 years ago para saan? Para sa ating kaligtasan upang di tayo mapunta saan? Sa kamatayan. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang wonder ng Christmas. At iligtas sa kamatayan na magpakailanman. Yun ang kapangyarihan. Yung pagliligtas sa'yo, hindi lang isang beses na for 1 year lang, doon ka na kayang iligtas. For 2 years, for 3 years, hindi. Yung kaligtas na ibinibigay sa atin ng Diyos, eternity, forever. Kahit mamatay ka, kahit sa kabilang buhay, ligtas ka, sabi ng Panginoon. Ang sabi dito, sa Pahayag 20:10, at si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya rin pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan, pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Sino po dito masasabi niyo na hindi ka mapupunta ng impyerno? Pakitaas ang kamay. Gusto ko lang taas ang iyong kamay. Yung talagang confident ka, Lord, alam ko, hindi ako mapupunta ng impyerno. Palakpakan natin ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, kung parurusahan ka, araw at gabi, magpakailanman, kung hindi ka parurusahan, ibig sabihin, niligtas ka rito at mapupunta ka saan? Kasama ang Panginoon, magpakailanman din. Kapag kasama mo ang Panginoon, ay wala ka na iisipin. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mauwan, hindi ka na maiinitan. Lahat ng pahirap sa'yo mawawala. Pero pag ikay hindi ka sigurado at mapupunta ka doon sa dagat-dagatang apoy, ngayon pa lang, mag-isip ka na. Siguraduhin mo na. Kasi magpakailanman ang kaparusahan. Kasi nga, kaya ang sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, kaya ibinigay niya nga ito eh. Kasi alam niya na mapaparusahan tayo, pero hindi siya nagsiwalang kibo, gumawa ang plano ang Diyos Ama. Yun ang kapangyarihan ng pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi nagdalawang isip ang Diyos na nagbigay ng kanyang anak at mamatay para tayo ay iligtas. Pero tayo, madalas tayo magdalawang isip. Saka ko na lang tatanggapin. Pag meron na akong time, pag kaya ko nang mabago, kung kaya ko nang gusto magpakabait, pero si Lord, hindi siya nagdalawang isip. Alam ko, walang patutunguhan ng taong nilikha ko. Lahat mamamatay, lahat parurusahan, lahat mapupunta sa impyerno, araw at gabi parurusahan, magpakailanman. Hindi po pwede. Kasi mahal na mahal ko ang mga taong nilikha ko. At yun ang naging dahilan kung bakit ibinigay ang kanyang anak na si Jesus. Kaya wag po tayo maging mayabang. Minsan, mayabang. Dahil sa huli, ang buhay natin, kakailanganin pa rin natin, ang kakapitan pa rin natin si Jesus.
At the end of the day, si Jesus pa rin ang kakapitan natin. Kaya huwag tayo maging madalas sa mapagmataas. Kasi sa huli pa rin, si Jesus pa rin ang mananaig. Si Jesus pa rin ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang iligtas sa kamatayan para maisulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Maganda, no? Hindi lamang sinigurado ni Lord na ikaw maliligtas magpakailanman. O sige anak, para sigurado, itong upuan na to naka-reserve na sa'yo. Ganon si Lord. Itong bahay na to naka-reserve sa'yo. Itong mansion na to naka-reserve sa'yo. Bakit? Nakasulat kasi pangalan mo. Ito si Juan, ito to, ang bahay nito, bungalow. Ito si Jenny, ang bahay nito ay second floor. Meron. Kasi nakasulat ang pangalan. Ang sabi dito sa pahayag 20:14-15, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng talaan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang mundo ng mga patay. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang kalawang kamatayan. Ang pagliligtas ni Jesus ang nalagay sa atin sa pangalan ng aklat ng buhay. Kaya nung isinilang siya, iniisip niya yung pangalan mo, isusulat ko to. Isusulat ko yan. Isusulat ko lahat ng sasampalataya sa akin. Di ba nabasa niyo minsan sa Lucas 16? Yung mayaman at si Lazaro? Lagi ko pinapaalala to. Bakit? Yung bang mayaman may pangalan? Bakit po kaya? Dahil mapupunta siya sa impyerno eh. Kaya di ba, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, saan dadalhin? Yon. Kaya yung pagsilang ng ating Panginoong Kristo, yung pagliligtas sa'yo, para masiguro ko, anak, para sigurado ka na hindi ka magduda, isusulat ko yung pangalan mo. Naka-reserve ka dito sa langit. Kaya pagpasok mo, aba, si Juan at si Pedro, pasok kayo. Bakit? Nakasulat ang iyong pangalan. Dito ka dumaan para kay Juan to. Dito ka kay Pedro. Dito ka dumaan. Kasi dyan naka-reserve yung mga reward mo. Doon ang pinakamaganda sa atin, na higit pa sa regalo na tatanggap natin ngayon. Yung kaligtasan at maisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Bakit po? Wala pong ibang daan para tayo maligtas. John 14:6, no? Diba? I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Walang ibang daan. Huwag po tayong gumawa ng ibang daan. Ano? Yung dating daan, wala na po yun. May bagong daan na. Ang ating Panginoon. Okay? Dapat, yun na po ang ating iniisip. Kung saan kapanganakan ng Diyos ang naging daan para magkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya nung inisinilang ang ating Panginoon Kristo, lahat tayo kaaway eh. Di po ba? Kasi lahat tayo may kasalanan. At lahat po na may kasalanan, kaaway ng Diyos. Pero nung isinilang siya doon, sabi nga ng mga anghel, di ba? Huwag kayong matakot. Ang dala ko'y kapayapaan. Ang kapayapaan na magbibigay sa inyo ng kagalakan sa buong sangkatauhan sa pagliligtas ko sa inyo. At hindi lang yon. Hindi lang tayo iniligtas, kundi binigyan pa tayo ng karapatan ng Diyos upang maging anak. Wow, grabe si Lord. Dating kaaway, naging kaibigan, ngayon anak ka na ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka pala ng Diyos. Big time ka pala? Hindi mo sinabi. Kasi yun ang katotohanan. Ang sabi sa Juan 1:12-13, gayunpaman ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang dahil sa kagustuhan ng laman o kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Pinili ka ng Diyos upang maging anak niya. Hindi nga daw sa physical eh. Alam niyo po ba, sa panahon po ng kultura ng Hudyo, pag ang anak nila hindi nila gusto, pinapatay nila, ilalagay na sa arawan. Hanggang mamatay. Hindi ko gusto yan. Pero yung mga taong inampon, doon sa kultura ng mga Hudyo, hindi mo pwede itakwil. Bakit? Pinili eh. Pinag-isipan eh. Ito. Magiging anak ko yan. Ganun si Lord. Pinili ka ng Panginoon. Pinag-isipan ka ng Panginoon. Minahal ka ng Panginoon. Amen? Hindi ka basta-basta.
Kaya yung pagsilang ng ating Panginoon, hindi basta-basta rin para sa atin. Kaya dapat yun ang makita natin. Yung wonder ng Christmas ay tunay na maisabuhay natin na tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at tumanggap kay Jesus. By faith, lahat tayo special ng Diyos. Tayo po'y lahat ay special sa Diyos. Sabihin sa katabi mo, special ka sa Diyos. Para mga naglalambot kayo. Ang lulungkot nyo. Walang kasigla-sigla. Sabihin mo, special ka sa Diyos. Baka kaya ayaw tumingin sa'yo. Baka sabihin mo, special ka. Special child. Hindi gano'n, ha? Anak ka ng Diyos, kaya special ka. Amen? Yon ang totoo. Baka special child daw ako. Hindi. Anak ka ng Diyos eh. Minsan tayo, baka iba yung pagkakarinig natin. Ano? Okay. Kaya nga, bakit kailangan isilang si Jesus? Pangalawa, dahil ang pagsilang niya may epekto. Ang epekto ng pagsilang. Meron po itong epekto. Hindi to basta-basta lang nangyari, pinilano ng Diyos ng walang effect. Alam niyo po ba, sa bawat ginagawa ng Diyos Ama, ng ating Panginoon, na pinahintulutan niya, pinilano niya, hindi pwedeng walang epekto ito. Pangalawa, magiging ng epekto para sa kalwalhatian ng Diyos. At ito yung magdadala lagi ng kabutihan sa lahat na makakaranas ng epekto ng pagsilang. Ano po sabi dito sa Mateo 2, 1-2? Pagkatapos ipinanganak si Jesus sa Bethlehem sa lalawigan ng Judea, sa kapanahunan ng paghahari ni Herodes, may ilang pantas, ito po yung wise man, ito po yung may kaalaman sa galaxy, mula sa silangan, dumating sa Jerusalem, nagtanong sila, nasaan ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin nung lumitaw ito at naparito kami para sambahin siya. Ano po ba naging epekto? Alam niyo po, itong mga wise man, hindi naman talaga niya hari ang Jesus. Yung ipapanganak, hindi ito hari nila. Pero ang epekto ng pagsilang ng Panginoon sa sangkatauhan, makikita natin na isinilang ang hari ng mga hari ng sangkatauhan. Sambahin. Alam niyo po ba ang layo na nilakbay ng mga pantas na ito? Para lamang masaksihan, makita in person si Jesus. Ang layong paglalakbay at sinundan nila yung bituin. Nandun daw, ikaw ba naman? Wala pang Waze nun. Di ba? Wala pang Google Maps, mahirap. Basta sundin mo lang. Para, di ba, pag minsan nakakita kayo ng bituin, pag lalo lumalayo. Di ba? Pag kayo tumitingin sa, parang lalo sila lumalapit ako, parang lumalayo yung bituin, yung buwan. Yun, titignan nila, yung guide nila, yung bituin. Pero dahil kasi nga ay may karunungan dyan sa galaxy sa mga bituin, natagpuan nila. At yun ang naging dahilan upang sambahin nila ang ating Panginoon. Hindi alintana yung panganib sa paglalakbay, hindi alintana ang pagod, dahil alam nila yung epekto na makita mo ang Panginoon, wala lahat. Di ba ganyan tayo? Nung hindi natin nakita personally, physically si Jesus, pero nandyan sa ating buhay, na buhay siya, grabe yung nangyari sa atin, ano? Kahit minsan antok ka na, Lord, para sa ito, magsisimba ako. Kahit pagod ka na, susunod ka pa rin. Magbabasa ka ng Bible. Mananalangin. Magpupuri sa Panginoon. Yan ang epekto na sasambahin mo ang Panginoon. Yan ang epekto na kanyang pagsilang para hanapin siya ng buong puso. Ang mga pantas kasi, hinanap nila si Jesus ng buong puso. Kasi kung di buong puso, layo naman. Huwag na natin, baka namang di totoo yung bituin na yan. Baka hindi yan yung talaga hinahanap natin. Pero kasi pag natagpuan mo si Jesus at nalaman mo si Jesus ay tunay na Diyos, hahanapin mo siya ng buong puso. Ang sabi sa Jeremiah 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap niyo ako ng inyong buong puso. Hinahanap kasi sila ng mga pantas ng buong puso. Kaya madalas hindi natin nahahanap si Lord. Hindi natin ginagamit yung puso eh. Minsan ito lang. Minsan yung lakas lang natin. Nakakalimutan natin yung puso. Mahalaga po ang puso para sa Panginoon. Nung pinili niya si
Si David, and even Samuel. Di ba? Si Saul pala. Hindi niya tinignan yung appearance, kundi yung puso. Ito, magaling tong leader. At taas o gwapo pa. Hindi. Tinignan ni Lord yung puso. Kaya pag tayo ay pinili ka ng Panginoon at iligtas, tinignan ni Lord yung puso mo. Amen? Sino po ang nakakatagpo sa Panginoon pag siya po'y nananalangin? Ibig sabihin, puso na ginagamit natin, ha? Okay. Hindi pa ako nag-a-advertise ng GMA, ha? Puso. Kung ibig sabihin, puso lang ang ginagamit natin para kay Lord. Kasi doon natin matatagpuan. Kung panghanapin natin si Jesus, kaya dapat tayong tuwang-tuwa. Kaya minsan, tayo ay napagkakamalang may ganun, eh. Di ba? Umiiyak ka. Ba't ka umiiyak? Tuwang-tuwa ako. May ganun ba yun? May natutuwa, umiiyak. Tears of joy. Di ba? Pero hindi. Kasi nga, yung paglapit mo sa Panginoon ng buong puso, talagang umiiyak ka. Bakit, Lord? Sino ba ako para sa harapan mo? Pero ako'y binibigyan mo ng panahon, oras, para katagpuin mo. At sagutin pa ang aking mga panalangin. Amen? Hindi ka ba matutuwa noon? Kaya hanapin siya sa kanyang salita at pananalangin. Hindi na natin siya makikita physically o mag-a-appear sa'yo sa harapan, pero makikita natin, mararanasan siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangan, itong ginagawa natin pagtitipon. Minsan nga, di mo alam, hindi naman natutulog yung katabi mo. Yung pala, nagpe-pray. Diba? Ganun eh. Minsan pa, hindi mo ding alam. Nag-worship. Kasi hindi nga natin alam. Sa pamamagitan yon, nararanasan natin na tayo po ay lumalapit sa Panginoon ng buong puso. Ang epekto ng pagsilang ay pag-iba ng daan. Bakit po nangyari yon? Mateo 2:11-12. Pagpasok nila sa bahay at nakita nila ang sanggol, nakasama na kanyang ina si Maria, nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, inindog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyan, at mira. Alam niyo po yung mga regalo na yan? Regalo po for the king po yan. Para lang sa mga hari. Pero dahil nakita nila ang Panginoon, ito ang hari ng mga hari. Nung tayo po ba ay naranasan natin sa buhay natin, nasabi ba natin, si Lord talaga, si Jesus talaga ang hari ng mga hari? Nangyayari po ba? O madalas tayo pa rin hari ng buhay natin? Tayo pa rin na nasusunod sa buhay natin. Tayo pa rin yung nangingibabaw ang desisyon at kalooban. Ito mga pantas, iba to. Baby Jesus pa lang yung nakita nila. Pero sabi nila, ito yung King of Kings, Lord of Lords. Kaya hinagyan nila ng regalong panghari. At sabi nga, palibhasa ay binilaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan para, pag nag-iba sila ng daan, pauwi sa kanilang lupain. Ang epekto ni Jesus sa buhay natin, nag-iiba tayo ng daan. Di po ba? Na dati tayo makamundo, ngayon ay makadiyos na. Na dati tayong mas gusto natin ang gawain ng mundo, doon tayo papunta, pero ngayon ano na? Iba na, di po ba? Patungo na saan? Sa ikalulugod ng Diyos. Patungo na sa church. Dati ang pupuntahan mo, Kristo rin. Pero hindi Kristo ng sabungan, kundi ang totoong Kristo na. Amen? Lalo na pag linggo, may derby. May iba na. Naiiba tayo ng daan. Ako nga po, pag linggo, kasiyahan ang punta ko, maiingay. Pupunta rin naman ako maingay, pero pag-worship kay Lord. Amen? Mag-ingay tayo para sa Panginoon. Hindi sa mga makamundong bagay. Kaya mag-iiba ka ng daan. Ang maganda sa Panginoon, pag tayo sumusunod sa Kanya, papunta sa daan, gagabayan ka naman niya. Ano ay pinakita rito sa pamamagitan ng panaginip? Sabi ni Lord, ng mga pantas, paano sigurado ba to? Huwag kang mag-alala. Bawat bagay na pinagagawa ko sa iyo, magagawa mo because of me. Ganun sa buhay natin. Huwag tayong matakot. Kaya ko bang magbago? Kaya mo. Kasi hindi mo kayang baguhin ang sarili mo dahil ang Diyos ang magbabago sa iyo. Sasamahan ka ni Lord. Yun ang katotohanan. Pag-iba mo ng daan, it doesn't mean magiging malungkot ka. It doesn't mean na hindi na masaya. It doesn't mean manghihirap ako. Hindi. Sa tuwing may pinagagawa sa iyo, Lord, di ba sabi ko last week, hindi nga pinahihintulutan sa mga sumasampalataya sa Kanya ay kapapahamak. Pastor, ba't ako nakakaranas ng paghihirap? Ngayon lang yan.
Pero ang dulo niyan, walang hanggang kaligayahan. Di ba? Yan ang katotohanan. Ba't wala akong broke na ko yun? Ba't ka naghihirap financially? Huwag kang mag-alala. Hindi mag-i-stay yan. Si Lord mag-i-stay sa'yo forever. Kaya hindi tayo, yun ang wonder ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Ang pagsilang niya na baguhin ang ating bagong pagkatao. 1 Corinthians, di ba? 15:17. Na ang sino mang na kay Kristo may bago ng pagkatao, ang luma ay wala na. Kaya tayo ay may bago ng pagkatao. May bago ka na. Bakit? Kasi nga nakatago sa'yo si Jesus. At yun ang nakikita, hindi na ikaw. Kaya pag tayo tinitignan ng Diyos Ama, hindi naman ikaw ni. Si Jesus na ang nakikita sa'yo. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na, hindi ako worth it. Talaga. Kaya nga ngayon, nakikita na si Jesus lang. Kaya nung pagsilang ng ating Panginoon Kristo, pagsilang ng magandang relasyon natin sa Diyos Ama. Kasi nga, sabi ko sa inyo, dati po tayong kaaway ng Diyos. Pero dahil sa pagsilang ng ating Panginoon Kristo, ibinalik niya yung disenyo ng Diyos sa tao. Na ang Diyos na magdedetermine sa iyo ng tama at mali. Siya na yung dapat nangunguna sa iyo. Siya yung dapat ang sinusunod mo, hindi na yung sarili mo. Doon pumapasok na muling maibalik ang magandang relasyon natin sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. At po sabi sa Roma 5:10, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na natin tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kung wala po kasing pagsilang, wala pong pagkamatay ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina paano mo tatanggapin na isisilang ka to suffer and to die para sa mga taong nag-alipusta, nanduro o nagbaliwala sa'yo, sasabihin mo, mamamatay ako para sa'yo. Ibibigay ko yung buhay ko para sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas siya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Naniniwala po kayong buhay ang ating Panginoon Kristo? Yung buhay ni Kristo nasa sa'yo na? Ibig sabihin, ligtas ka. Amen? Yon ang wonder ng Christmas. Yon ang kapangyarihan at kababalaghan kung bakit isinilang ang ating Panginoong Jesus. Kaya hindi po dapat natin to basta, Pasko, inaalala natin, lahat gusto natin, pangaganda, worldly. Hindi. Yung maisip mo lang na namatay pala ang aking Panginoon para sa akin na dapat akong parurusahan pero hindi ako naparusahan. Na dapat ako ay malayo at hindi ako kaibigan o anak ng Diyos, pero kaibigan at anak ako ng Diyos. Lagi po natin isa-isip. Kaya dapat everyday is Christmas. Hindi lang po 25, kasi hindi naman po exact date yan. Kaya sabi ko sa inyo, ang Christmas is not about December or date. It's all because of Jesus. Amen? Kaya kung ikay Kristiyano ka, everyday is Christmas. It's all about Jesus. Kaya, pag Pasko lang ako masaya kasi ang dami kong regalo. Paano pag hindi na? Ganun ba yung wonder ng Christmas? Hindi. Ang wonder ng Christmas for eternity. Walang hanggang pagliligtas sa iyo ng Diyos. Walang hanggang kagalakan, kapahingahan, at biyaya mula sa Kanya. Ba't ang lulungkot nyo pa rin? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po lahat ay yumuko. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. You are worthy to be praised, God. We glorify. We honor your name, Lord. Panginoon, salamat po, Panginoon, sapagkat hindi naging lihim sa amin ang kapangyarihan, yung wonder kung bakit kayo ipinanganak, Panginoon. Salamat sa salita mo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, kabutihan. Patuloy niyo pang gagawin para sa amin, Panginoon. Sapagkat mahal niyo kami. Mabuti kayong Diyos, Panginoon. Kung kami man ay nakakaranas na hindi maganda sa oras na ito, may sakit kami, may problema kami, financially, relasyon, anumang bagay, Panginoon, na binabato sa amin ng kaaway upang hindi namin makita o maranasan o talagang makita yung katotohanan, yung wonder o kababalaghan, Panginoon, yung kapangyarihan
ng iyong pagsilang, Lord. In Jesus' name, niyuyurakan namin ito. Ang katotohanan lamang ang aming panininiwalaan, Panginoon. Yung sinasabi ng Biblia, yun lang po ang aming sasandigan, magiging angkla ng aming pag-asa, Panginoon. Wala nang iba. Hindi ang sinasabi ng kapitbahay namin o sinasabi ng social media. Ngunit ang aming paniniwalaan, Panginoon, kayo, na tunay na ibigay sa amin ng buhay, sapagkat kayo'y nabubuhay sa amin, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. At sa pagpasok po, Panginoon, ng bagong taon, Lord, alam namin, laging may bago sa inyo, Panginoon. Ano man na nangyari namin in the past year ng 2025, Lord, we believe, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ang bagong taon na 2026, Lord, yung favor mo, yung biyaya mo, Panginoon, hindi lang materially, Lord, lalo spiritually, yung layunin mo masunod sa amin, Panginoon, yung purpose, Panginoon, ng buhay namin, mangyari, Lord. Naunahin namin kayo, higit pa sa lahat. Maging ano man inaalok ng sanlibutan ito, Panginoon. Mas pahalagaan namin ang aming faith, ang aming pagsunod sa inyo, ang iyong salita, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, may nangyari na pagsilang dito sa mundo na naging kapaki-pakinabang sa buong sangkatauhan ang kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus. Lord, salamat po, Panginoon. Ilagay niyo po sa puso namin, sa isip namin, Panginoon, yung wonder ng inyong pagsilang, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, wala o bahagi sa aming buhay ang matalo o malungkot, kundi magtatagumpay kami sapagkat nagtagumpay kayo para sa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.